Hello everyone. Welcome to Kaiser International, the first name in healthcare orientation, the basic of foundation of building wealth. First, magpapakilala po muna ako. Ako po si Evelina Bautista Estacio, Senior Marketing Director ng IMG, Licensed Associate Financial Planner, Life License Underwriter under Manila Bankers Life. I joined IMG last August 15, 2016. So magpo 4 years na po ako sa company. I'm a former employee ng Toshiba Philippines for 17 years po. Ayan. Here in IMG, our mission is to educate 10 million financially educated families by year 2025. Ito po yung aming mga partner na providers po sa company na IMG. We have healthcare, we have life insurance, we have investment, we have real estate, general insurance, and allied financial services. Pero ngayon, ang ating pag-uusapan lang po is all about Kaiser. Ayan. Kaiser Orientation, Part 1. Bakit kailangan natin ng long-term healthcare? Sino si Kaiser? Ano yung mga Kaiser benefits? And yung Part 4, yung FAQs or yung tinatawag natin na frequently asked questions. Okay, Part 1. Why we need long-term healthcare? Long-term healthcare, kailangan natin yan kasi ito po yung ating pinaka-foundation, pinaka-solid foundation kapag nagbe-build po tayo ng ating wealth. Okay? So, ayan, basic foundation of building wealth. Okay. Bakit nga ba kailangan ko ng Kaiser Long-Term Healthcare? Dahil ano ba ang masakit na reality sa buhay natin? Sa buhay natin, may dalawang stages po yan. Yung first stage, yung productive years na tinatawag or yung employment years, yan po yung 21 to 60 years old tayo. Yung second stage, yan yung age 61 and beyond, yan na po yung retirement years natin. Okay, ano ba yung ginagawa natin during productive years natin? Work, work, work. YOLO, you only live once, kaya enjoy, enjoy. Then, papasok na po tayo sa marriage life. Magkakaroon na po tayo ng mga supling or mga anak na papag-aralin. So, meaning, tumataas yung ating mga responsibilities. Aabot na po tayo doon sa part ng realization. So, makikita na lang po natin or mamamalayan na lang po natin nasa senior years na pala tayo. So, syempre kapag senior citizen na po tayo, dyan na po lumalabas yung ating mga sakit. And kung hindi po tayo nakapaghanda para po sa ating healthcare, malamang hindi natin kayang magpagamot. So, ayan, sasabihin na lang po natin, nakalimutan ko ang sarili ko. Ayan, alam mo ba? Kung ikaw ay empleyado ngayon, hindi mo madadala ang HMO mo or healthcare na meron ka ngayon kapag ikaw ay nag-retire o nag-resign sa trabaho. Ganyan po ako. 17 years po ako sa Toshiba, pero nung po ako ay nag-resign, kailangan ko ring isurrender yung aking healthcare kasi hindi naman po kasi sa akin yun, sa company po yun. Lahat po ng nakikita niyo po dito sa screen, lahat po yan ay HMO. Bukod tangi po si Kaiser ang nag-o-offer po ng long-term healthcare. Okay? So, ayan. Kagaya ng sinabi ko po kanina, kung ikaw po ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, mayroon kang HMO bilang pinaka-benefit mo, pero kapag nag-resign ka or nag-retire ka, bye-bye na kasi kukunin po iyan. Next, walang traditional healthcare company na nagko-cover ng edad 61 pataas. Ayan, kapag bata ka pa, okay, approve ka pa sa mga HMO. Kapag matanda ka na, hindi ka na po pwede. Next, ang halaga ng pagpapagamot or hospitalization ay nagdodoble kada 5 hanggang 7 taon. Ayan. Even po yung mga gamot, nagtataas po. Yan po yung epekto ng tinatawag natin na inflation. Okay? Marami ang namamatay hindi dahil sa walang gamot, walang doktor, walang hospital, pero ito ay dahil sa kawalan natin ng pera.
Ayan, ganyan po ang mangyayari sa atin kapag hindi po tayo nakapaghanda. Ito po yung isang lugar sa ibang bansa kung saan hindi rin nila pina-priority ang pag-prepare ng kanilang healthcare. So, ayan, kung hindi rin tayo nakapaghanda dito sa Pilipinas, malamang sa ganyan din po tayo babagsak. At kung ganyan tayo, dyan sa ganyang sitwasyon tayo bumagsak, imbis na simpleng sakit lang po yung sakit natin kapag pumasok po tayo, eh, baka pwede pa po tayong mahawa sa sakit ng mga ibang kasama natin diyan sa kwarto na yan. Yan, magtitiis po tayong pumila sa mga charity dahil nga wala tayong naihanda or maaga pa lang kailangan mo ng pumila para lang ikaw ay makapagpagamot. Sana po huwag nating intayin na umabot po tayo sa ganyang sitwasyon. Habang maaga pa, may time pa, kailangan paghandaan na po natin yung ating retirement. Okay, especially po para sa healthcare po natin. Next. Karamihan umaasa sa mga anak, nagbebenta ng mga naipundar na gamit or nangungutang ng pera para sa medical needs sa panahon ng retirement. Ayan, sana alisin natin sa isip natin na may anak naman ako, siya na ang bahala sa akin pagtanda ko. Dapat wag po gano'n kasi ang mga anak po natin, kapag po sila ay nagkaroon ng sariling pamilya, may mga sariling responsibilidad na rin po yan at saka may mga ibang priorities na sila. Okay? So, ito naman, pinaghirapan nating ipundar bahay, sasakyan, pero kapag po tayo nagkasakit at wala po tayong naihandang pampagamot, malamang maibebenta lang po natin iyang mga yan ng paluging presyo. Okay? Major personal bankruptcy is due to medical crisis. Ayan. May pagamot lang po natin yung ating mga mahal sa buhay kahit magkandalugi-lugi na po tayo dyan. Ayan, gagawin natin ang lahat. Kaya walang mas maganda po sa nakapaghanda. Ayan, paano na? Ubos na ang lahat. May utang pa. Dito po sa IMG, mayroon po kami itinatawag na mga konsepto. Ito po yung isang itinuturo namin. The secret formula of building wealth. Pay God and yourself first. Ito yung tinatawag na abundance formula. Paano nagwo-work? Ito yung 100% ng sahod mo, yung 10% itabi mo para sa tithes, ibigay mo sa tithes. Give back to the Lord kasi lahat ng mayroon po tayo ay galing po kay Lord. Yung 20% po ng ating sweldo, yan po yung itatabi natin, ilalaan po natin para sa savings natin, para po sa pagtanda natin. And yung matitirang 70%, yun po yung ating gagastusin or para sa lifestyle po natin. Okay? Huwag kakalimutan yung 20% para po yan sa sarili natin. Okay? Sample computation ng abundance formula na tinatawag natin. 20,000 let's say ang sweldo mo sa isang buwan. Itabi mo po yung 20% niyan. So, 4,000 pesos ang 20% po ng iyong 20,000 na sahod sa isang buwan. Kung nagsusweldo ka ng every 15th and 30th, yung 1,000 pesos itabi mo. Another 1,000 pesos sa 30 naman para mabuo mo yung 2,000 pesos. Okay? Another concept na itinuturo po namin dito sa IMG yung tinatawag natin na X-curve concept. Kung hindi po kayo familiar sa X-curve concept, ito yan. Yung red line, yan yung tinatawag natin na responsibility line at yung blue line, yan yung tinatawag natin na money line. Pansinin po ninyo, dito sa part na to, mga bata pa po tayo dito. Pero andito na yung mga responsibilities natin. Nandiyan na yung kailangan natin kumain, shelter, clothing, education, health, and may mga utang tayo kailangan nating bayaran. Yung pera na kinikita po natin dito, ito yung tinatawag natin na active income. Ito po yung no work, no pay ka. So here, you work hard for the money. Kaya ang gawin natin habang tayo ay kumikita, tandaan nyo yung sinabi ko kanina sa isang concept na 20% of your income, ilagay po natin dito sa money line natin. Para po, habang tumatanda po tayo, nakakapag-create po tayo ng pera na yun yung magiging passive income natin kapag tumanda tayo. Ito na yung money works for us or for you. Dahil ito pa rin yung mga responsibility natin, food, shelter, clothing, education, and pansinin po ninyo,
Ayan, pagdating po natin dito, ayan, lumalaki po yung gastos natin diyan para po sa health natin dahil nga po tumatanda na po tayo. Okay? Dalawang katanungan na dapat pong masagot. Okay, ayan. What if you die too soon? Ano yung magiging pinaka ano natin diyan, solusyon natin, especially kung tayo po yung breadwinner? Dapat secure your family with income protection or yung tinatawag natin na insurance. Okay? Kung mahal mo yung family mo, protektahan mo yung sarili mo, protektahan mo po sila para hindi po sila kawawa kapag ikaw po ay nawala. Next, what if you live too long? Ano naman yung magiging solusyon natin dyan? Dapat protect yourself or secure yourself with investment. Yan po yung sinasabi ko po kanina na yung 20% doon sa kinikita mo, ilaan mo po yan para po sa sarili mo. Okay? Our solution, Kaiser Long-Term Healthcare. Dahil ang Kaiser long-term healthcare natin ay 3-in-1 na nga po siya. May life insurance, investment, at saka healthcare. Okay, nasa part 2 na po tayo. Part 2 ng Kaiser orientation. Sino si Kaiser? Sino si Kaiser? Kaiser International Health Group Inc. Address po niya is sa ground floor building, Kings Court Building, Makati City. Ayan, ito po yung building. So, ito po sa ground floor, nandiyan po yung aming clinic and office. So, SEC registration po ni Kaiser, ito po. Authorized capital is 160 million. Tandaan po natin, ang isang nature of business ay healthcare. Kung ang business mo po ay healthcare, ang requirement po dyan na capital is 80 million. Pero ang ginawa po ni Kaiser, dinoble po niya. Ginawa po niyang 160 million para po mas matibay po siya. Our nature of business is healthcare provider and accredited broker for other healthcare companies. Ayan. So, 16 years na nga po si Kaiser. Nag-birthday po siya noong June 8. Hindi ko lang po na-edit po yung aking presentation. Ayan. Medical director po niya is si Dr. Leia Uyolo. And the company and the products offered have passed the strict regulatory requirements of the government through the Securities and Exchange Commission, the Department of Health, and the Insurance Commission. Tatlo po yung pumasa po siya sa tatlong yan dahil nga po 3-in-1 din po siya. Healthcare, life insurance, and investment. Okay. Ito po yung website ni Kaiser. Kung gusto niyo po siyang i-visit, pwede niyo po siyang i-check dito sa website na yan. Our brand ambassador is si Miss Sharon Coneta Pangilinan. So, ayan. Kaiser offers type of plan. Number 1 is short term. Ito po yung every year napa-flash out po yung ating pera dyan na ihuhulog. Eligibility po niya is 0 to 60 years old. Use for HMO. Next. You can use now and for outpatient care and inpatient. Next, number 2, senior care. Ang eligibility po niya is 61 to 100 years old. Used for HMO for senior care. Kasi nga po, para sa mga senior citizens po yan. And you can use now for inpatient. Number 3, ito na po yung long-term healthcare. Eligibility po niya is 10 to 60 years old. Used for 3-in-1 investment. Dahil po mayroon po siyang healthcare, life insurance, and investment. Kaya po siya naging 3-in-1. Ayan. So, you can use now and you can use also later. Kaiser Network, more than 500 hospitals and clinics nationwide. Okay. So, ito po yung mga malalaking hospitals sa Pilipinas. Pasok po dyan ang ating Kaiser. So, ayan. Kaiser Medical Centers naman, mayroon po tayo sa mga malls. Ayan, SM Cebu, Robinsons Galleria, Cavitex, Robinsons Ermita, at marami pa pong iba. Mayroon din po tayo dyan sa SM San Pablo and SM North. At marami pa pong mga magbubukas na clinics dito sa Pilipinas. Kaiser Medical Center sa Santa Rosa, ito po siya.
Ayan. Who trusts Kaiser? Sino na nga ba po ang nagtitiwala kay Kaiser? Kung hindi mo pa masyadong kilala si Kaiser, ito yung mga nagtitiwala at gumagamit po sa kanya. Court of Appeal, Department of Agrarian Reform, and Congress po. Ayan. So, and other government agencies, kung sila po nagtitiwala kay Kaiser, pansinin nyo, itong mga government agencies po yan ay hindi mga basta-basta. Sila po yung mga nagpapasa ng batas at kung si Kaiser ay hindi katiwa-tiwala, hindi naman po nila siguro yan gagamitin. Ano po? Okay, next. Why Kaiser? Bakit nga ba Kaiser? Marami naman dyan ibang mga HMO. So, Kaiser is the first and only company offers long-term healthcare program in the Philippines. Marami nga diyang iba, pero hindi po sila nag-o-offer ng long-term healthcare. Okay, yun yung pagkakaiba po nila. Next, first and only has 3-in-1 investment. Mayroon nga po siyang healthcare, life insurance, and investment. Part 3 na po tayo, Kaiser benefits. Ano-ano nga po ba yung magiging benefits natin kay Kaiser? So, 3-in-1 investment, ayan, iulitin ko, pagdating sa healthcare, Kaiser yung partner natin yan. Pagdating sa life insurance, kay Manila Banker Step naman. At sa investment, naka-invest po yan sa stock market. Okay? Like building a house, you must build from the ground up. Kung mapapansin nyo, kapag nag-build naman po tayo ng solid financial foundation natin, ang pinakamatibay naman na pundasyon niya ay yung healthcare. Long-term man yan at saka short-term. So, ayan. Next po dyan is yung life protection, debt management, emergency fund, investment, and ayun, para po tayong nagtayo ng bahay. Okay? So, next, kapag po nag-avail ka ng Kaiser mo, automatic nakakuha ka na po ng long-term healthcare, may life insurance ka na or yung life protection na tinatawag. Mayroon ka ng emergency fund at saka investment. Bakit po siya naging emergency fund? Kasi nga po, kapag po ang iyong plan na kinuha ay nag-mature na, yung pera mo kasi dyan, pwede mo nang withdrawin anytime, anywhere you want. Pwede mong gastusin sa kahit saan mo gusto. Pero wag nating kakalimutan, dapat nakalaan pa rin po yan sa ating retirement period. Okay? Kaiser is a 720 program, Ultimate Kaiser Builder. So, 20-year program po siya dahil nga only 7 years to invest. Then waiting time mo is 13 years. And Kaiser Ultimate Health Builder, it has 3 phases. Yung first phase, ito po yung saving accumulation period. Second phase is extended period, and yung third phase po niya is yung long-term care period or yung maturity period na tinatawag. 1 to 7 years, 1 to 7 years paying period, 8 to 20 years waiting period, and maturity and beyond. Ayan. Doon sa ating paying period, para lang po tayo nagtatanim ng puno. Didiligan natin, then kapag po tumubo na, antayin na lang po natin yan ng mamunga. At kapag namunga naman na po yan at nahinog na po yung kanyang bunga, ayan, iha-harvest na lang po natin. Yan po yung bunga ng pinaghirapan natin or yung pinag-sacrifice natin dito na nag-invest. Ayan, maganda po yung magiging resulta po niya. Ayan. Next, eligibility. 10 to 40 years old, ang pinakamababang plan na po pwede mong kukuhain is K45 or higher. Depende po yan sa kakayahan natin. For age 41 to 50 years old, K60 or higher. 3529 yung pwede mong, yung magiging monthly mo po dyan. Next, 51 to 60 years old, K75 or higher. Kagaya ng sinabi ko, depende po sa ating kapasidad kung ano yung gusto natin at gaano kalaki yung gusto natin na plan. Mayroon pa pong mas mataas diyan sa K75 kung gusto natin kasi ito yung pinakita ko, mga basic lang po yan na plan. Saving or accumulation, 1 to 7 years old, 1 to 7 years, doon po tayo sa planting time. Ano po yung benefits natin habang po tayo ay nagbabayad or naghuhulog pa lang sa ating Kaiser? Meron po tayong annual physical examination, dental check-up, term life insurance,
inpatient benefits, and waiver of installment premium due to death or total and permanent disability. So, iisa-isahin po natin. Ano yung nakapaloob sa APE natin bilang benefits natin? Ayan, general physical exam, CBC, urinalysis, fecalysis, X-ray, ECG para sa mga edad 40 and pataas, and pap smear naman para sa mga babae na edad 40 pataas. So, prevention is better than cure. Mas maganda talaga na ingatan po natin yung ating sarili. Number 2, dental check-up. Ito naman po yung ating ma-avail kapag po tayo ay nag-avail ng ating free benefit dito po sa Kaiser. Consultation and dental examination, dental nutrition, dental health education, and restorative and prosthodontic treatment, simple tooth extraction, unlimited temporary filling, annual prophylaxis, simple tooth adjustment of dentures, recementation of loose crowns, inlays, and onlays. Ayan po ha. Ayan yung ma-avail po natin. Next. Term life insurance. Sa term life insurance naman, depende yan sa plan na kinuha mo. So, kung K100 yung kinuha mong plan, ang magiging monthly mo po dyan na hulog is 5,882. Ang magiging life insurance mo po dyan is 450,000 pesos. Kapag namatay ka po ng normal death, yan po yung makukuha ng pamilya mo. Pero kapag namatay ka po ay ang cost ng pagkamatay mo is accident, magiging doble po yan. Magiging 900,000 pesos yung ating part ng insurance. Okay? Always secure your family's future. Kaya dapat paghandaan po natin. Ayan, yung isa nating kasama dito sa IMG, pumanaw po siya, nakuha po agad ng kanyang pamilya yung part ng life insurance po niya. Ayan. The planting period naman. Planting period time, next na benefit natin. Term life insurance with ADD. Ano ba yung ADD na yan? Accidental death and dismemberment. Example, nawalan ka ng dalawang kamay, dalawang paa, basta po yung may mga pares-pares, makukuha mo na rin po agad dyan yung part ng term life insurance with ADD. Ayan. Pero mas maganda pa rin na maging safe po tayo parate. Okay? Always secure yourself from uncertainties. Okay? Next, inpatient benefits except for pre-existing conditions and dreaded diseases. Ayan, pwede mong gamitin yung iyong Kaiser plan, pwera lang po sa mga pre-existing na sakit at saka mga dreaded na diseases. Again, depende po yung magiging budget mo or allowance mo sa plan na kukunin mo. Okay? Kung K100 ang kinuha mo, ang room and board mo po dyan is nagkakahalaga po ng 1,000 pesos. Yun po yung magiging budget mo po. Okay? So, love yourself first. Para hindi po tayo magkasakit, alagaan po natin yung sarili natin. Next, waiver of installment premium due to death or total and permanent disability. So, ayan, kunyari, pang 3 taon mo pa lang na bigla kang nawala, kinuha ka na ni Lord. So, meaning automatic paid na po yung ating plan. Magwi-wait na lang po yung beneficiary natin na mag-mature yung ating plan. At kagaya ng pinakita kanina, makukuha na po agad yung part ng life insurance. Okay? Ayan, yung family mo may peace of mind, ikaw umalis ka rin na payapa dahil alam mo may naihanda ka para sa pamilya mo. Okay? Family Assistance Service. Yung ating plan, pang sarili lang po natin yun, pero pwede po natin yun gamitin pang family assistance in case of emergency. Pwede po natin yang parang ipiprenda lang po natin para lang po ma-admit yung ating pasyente. Okay? Ito may mga kondisyones po dito. Policy should be in active status and plan should have completed at least 1 year payment.
at least naka 1 year na po siyang nakabayad na po siya ng 1 year. Nominated patient must be an immediate family member of the policyholder or within the first degree of consanguinity. Ayan. Number 3, policyholder agrees to avail only of the services of Kaiser accredited doctors and affiliated network of hospitals. Next, assistance to be provided by Kaiser shall only be to the extent of the allowable benefits due to the plan holder under his policy. Ayan. Prior to discharge of the nominated patient, payment should have been settled with Kaiser. So, ayan na, dapat po makipag-coordinate po tayo kay Kaiser. If plan holder requested or opted to pay on a term basis, payment scheme is on case-to-case basis and subject to Kaiser approval. Kaya mahalaga na nakikipag-coordinate po tayo kay Kaiser kasi nasa kanila kung approve yun or hindi yung pagpapagamit mo ng iyong policy sa pasyente. Okay? Then, please note that this assistance is an accommodation only and not considered a benefit of the plan. Hence, approval and denial solely depends on Kaiser management evaluation. Ayan, malinaw na malinaw po yung mga kondisyones po bago po natin may paggamit yung family assistance natin. Okay? Be always prepared in any emergencies. Extended period, nandito na po tayo sa extended period or yung waiting time na sinasabi, ano yung magiging benefit po natin dyan. Ayan. So, number 1 is yearly health benefit, a fixed amount, 10% of long-term care benefit. Earn 7 to 10% per year. Diyan na po nag-i-start kumita yung ating sinave para sa healthcare natin. Tandaan mo kung nakatapos ka nang mag-save sa 1 to 7 years, doon sa ika-8 year, nag-i-start na pong kumita yung pera mo from 7 to 10% kada taon. Okay? Number 2, yearly health bonus. Variable amount depending on Kaiser investment. Nakadepende po yan kung anong plan yung kinuha mo. Earn 7 to 10% per year. Same lang din naman yung percentage na kinikita. Okay? Next. Number 3, use for outpatient, inpatient, pre-existing, and pwede ka na po dyan sa maternity. Kung doon sa paying period, hindi mo siya nagagamit sa mga bagay na to, pagdating po doon sa extended period or yung waiting period, pwede na pong gamitin ang mga yan. Pwede mo na rin siyang gamitin kapag po ikaw ay manganganak. Okay? So, long-term care period, maturity and beyond, ito na po yung pinakamaganda, harvesting time na. Dahil nag-sacrifice kang mag-save sa first to 7 years. Doon naman sa ika-8 to 20 years, nagtiyaga kang mag-antay. Ito na ngayon yung pinaka phase 3 niya, harvesting time na po. Nahinog na yung bunga ng iyong pinaghirapan. Diba maganda siya? Okay, eto na po tayo. Kung ikaw ay nag-avail ng plan age 22 ka at yung kinuha mong plan is K100, 5,882 yung monthly. Kapag po yan ay nag-mature na, magkano po yung magiging pera mo dyan? Naging 1,166,000 na po yung iyong pera at age 42, ikaw po ay millionaire. Okay? Ayan. So, sasabihin mo naman bata ka pa, ayaw mo pang kuhain yung iyong 1 million. Paabutin mo siya ng hanggang 60 years old ka, lumaki pa po yung pera mo ng 6.4 million. Umabot siya ng almost 6.5. So, kung ayaw mong galawin yung pinaka-capital ng pera mo, ito, pwede kanyang bigyan ng kita sa loob ng isang taon na 648,380. Yan, i-divide mo yan sa 12 months kung gusto mo na buwan-buwan ka lang nagwi-withdraw. Meron kang 54,000 in a month. So, mayroon pang isang pagpipilian.
ayaw mo pa ring galawin yung pera mo nung 60 years old ka, ipinaabot mo ng 65 years old ka. Umabot din po siya ng 10 million pesos. Habang patagal ng patagal yung pera mo doon sa policy mo, palaki rin po ng palaki inaabot yung pera mo. Ayan, kaya ka rin po niyang bigyan ng kita ng 1 million sa isang taon. Hindi mo ginagalaw yung 10 milyon mo, kaya ka niyang bigyan ng 1 milyon na kita lang. So, magkano yan sa isang buwan? Kaya mong mag-withdraw or nagwi-withdraw ka ng 87,000 in a month, wala kang ginagawa. Yan na yung tinatawag natin na money working for you. Resulta po yan ng iyong pinaghirapang ipunin, pinagtiyagaang antayin. Okay? So, ganito mo ba nakikita ang sarili mo sa future? Masayang retirement, di ba? Masayang senior years at masayang ngiti. Dapat ganyan po yung mga ngiti natin at kailangan gawin po natin, i-secure natin yung ating future with Kaiser Long-Term Healthcare Investment. Okay. Financial freedom is not a dream, it is a decision. Nasa part 4 na po tayo. Nasa frequently asked questions na po tayo. Kung may mga questions po kayo sa isip nyo or may mga nilista po kayong questions during pinapanood nyo po yung aking presentation, tignan po natin kung nandito po sila sa mga questions. Number 1, scam ba ang Kaiser? So, ang sagot po dyan, ito po yung website ng Insurance Commission. You can check ang Kaiser. Makikita nyo po dyan, under regulated entities, nakapaloob kay HMO. Pag binuksan mo po si HMO, makikita mo po dito si Kaiser. Ayun. So, nandito yung kanyang license number. Ibig sabihin, si Kaiser hindi po siya scam. Gaano ka-stable ang company? Number 2 questions yon. Ayan, Kaiser Ultimate Health Builder has 3-in-1 investment. Meron po siyang healthcare na Kaiser, meron po siyang life insurance na Manila Banker at ang nagpapatibay po sa kanya is naka-invest yung ating pera sa stock market. Okay? So, saan naman naka-invest ang pera ng Kaiser? Ito po yung sagot. Naka-invest po siya kay Soldibo Funds. Si Soldibo Fund ay siya po yung top mutual funds in the Philippines. Saan naman ini-invest ni Soldibo Fund? Yung pera na ini-invest natin sa kanya, doon po sa mga malaking company dito sa Pilipinas. Okay? Sana po malinaw at naiintindihan po ninyo. Okay, dito tignan nyo po yung mga number of shares ni Kaiser. Ito po. Ayan, pag nakita nyo po, siya po yung mga pinakamalalaki ang number of shares po niya sa mga investment na yan. Okay, Kaiser Investment through Soldibo Funds. Ayan po naman yung mga companies kung saan ini-invest ni Soldibo Fund yung ating mga pera. Ayan, mga naka-emphasize dyan. Oh. Makikita nyo, BDO, ABS-CBN Ayala, Jollibee Corporation Globe, PLDT, San Miguel. So, mga malalaking company, Philinvest, ayan. Ilang taon na ang Kaiser? Ayan. Nag-birthday po siya noong June 8, 16 years na po si Kaiser. Hindi ko lang po ito nabago. Okay? Ano ang ini-offer ng Kaiser? Ito po, yung papasadahan ko lang ulit. Ito na yung ipinakita ko kanina. Yung type of plan, meron po tayong short term. Eligibility 0 to 60 years old. HMO po yan. Pwede mong gamitin ng inpatient at saka outpatient. Number 2, senior care para po sa mga 61 years and 100 para sa mga senior citizens. So, you can use now for inpatient. Next, yung long-term healthcare, ito po yung 3-in-1 na sinasabi natin na ini-offer din po natin. Para po sa 10 to 60 years old, 3-in-1 investment po yung gamit niya. Ayan, you can use now, you can use later. Number 6, ano ang benefits ng Kaiser Long-Term Investment? Yan, papasadahan ko lang yung ipinakita ko na po kanina. May healthcare para kay Kaiser, life insurance, and investment. Inuulit-ulit po natin ito para po maintindihan po natin mabuti. Covered ba ang family ko or family member ko ng Kaiser Long-Term Care?
ito rin pinag-usapan din po kanina natin kung ano lang po yung pwede natin ibigay. Ang pwede lang po nating ibigay is family assistance. Okay? Ayan. Number 8, pwede ko bang magamit sa outpatient or check-up during paying period? Ito po yung mga pwede natin gamitin. Na-discuss na rin po yan kanina. Pwedeng EPE, dental check-up, term life insurance, inpatient benefit except pre-existing and dreaded illnesses, and waiver of installment. So, isa-isahin po natin yan, pero pasadahan na lang natin kasi napag-usapan na po natin. Ito po yung sagot dun sa questions. Ayan. So, inulit lang po natin. Yan po yung mga benefit. Number 9, pwede ko ba itong magamit sa confinement? Pwede mo na po siyang magamit kapag nagbabayad ka pa lang sa inpatient benefit lang po yan. And at least nakabayad ka na po ng 1 taon. And yung budget mo po dyan para sa room and board mo po depende sa plan na kukunin mo or sa plan na kinuha mo. Okay? Kung K100 yung kinuha mo, ang magiging budget mo para sa room and board mo is 1,000 pesos. Ayan. Number 10, pwede ko ba itong magamit sa maternity or panganganak? Pwede mong gamitin sa maternity or panganganak kapag nandun na po tayo sa extended period or yung sa waiting time na tinatawag natin. Kasi pwede na po siya sa outpatient benefit, inpatient benefit, dreaded illnesses, and maternity. Kung kanina hindi pwedeng gamitin yan doon sa first phase natin na 1 to 7 years, pagdating sa extended period or waiting time, pwede na po silang gamitin. Okay? Ayan. So, tatandaan natin, yung 20% ng ating kinikita, yun po ay dapat nakalaan parate. Okay? Kahit, let's say, natapos na po tayong magbayad ng 7 years, ituloy pa rin natin yung pagsisave natin doon sa 20% natin para doon po natin kukunin yung gagastusin natin para sa sarili natin. Para yung ating ininvest or sinave po doon sa ating Kaiser, hindi po natin yun magagalaw. Okay? Ayan, sana po malinaw. Ilang taon ang pwedeng mag-invest sa Kaiser Long-Term Healthcare? Ito po yung eligibility natin. Uulitin ko lang din ulit. From 10 to 40 years old, K45 yung pinakamababa. 41 to 50 years old, K60 yung pinakamababa. 51 to 60 years old, K75 po yung pinakamababa. Okay. Paano ako mag-uumpisa ng investment ko sa Kaiser? Pwedeng offline. Pag offline, may mga form tayong gagamitin. Pag online naman, pwede yan sa ating tawag dito, sa portal. Pwede po namin kayong i-assist sa mga portal po ng namin. Okay? Magkano ang magiging maturity amount ng pera ko? Depende po sa plan na kinuha po natin. Okay? Ayan. Kung K45, ayan po, tapatan nyo lang po yung mga itinuturo ng arrow. Ayan. Kung K50, ayan po yung maturity nila. Makikita nyo naman po yan. Kaya, depende po sa kukunin natin na plan, yung magiging maturity amount po ng ating pera. Okay? Next. Ayan. Pinakita po natin kung K100 yung kinuha mo, syempre ang magiging maturity amount ng pera mo is 1.1. Lalago pa ba ang pera ko kung hindi ko agad i-withdraw upon maturity? Yes, kagaya ng sinabi ko kanina, kung 42 years old ka na at ayaw pa rin kunin, paabot mo ng 60 years old, aabot yan ng 6 million. Pag pinaabot mo naman ng 65 years old ka, aabot pa yan ng 10 million. So, malaki yung maibibigay niya sa'yo bilang money working for you. Yan po yung resulta ng iyong pagsasakripisyong naghulog at pagtsatsagang mag-antay po sa pinaghirapan mo. Paano ko mawi-withdraw ang pera ko upon maturity? Madali na lang po dahil nakalagay na po yung pera mo sa Visa card. Pwede mo na yung withdrawin anytime, anywhere you want. Wala na pong makakapigil sa'yo niyan dahil pera mo naman na po yan. Parang ATM na lang po yan, i-withdraw mo na lang po yan sa mga ATM machine.
Pero kung bata pa po tayo, dapat 'wag nating ubusin yung laman ng ating Visa card dahil maisip natin na laanan yung pang-senior citizen natin dahil yun naman talaga yung reason kung bakit po tayo nag-invest sa Kaiser Long-Term Healthcare. Kahit po sinasabi natin na free mo na naman yan gastusin dahil pera mo naman na nga yan, pero sana wag natin kalimutan na magtira para po sa long-term healthcare natin. Okay, para sa kapag nag-retire na po tayo, mayroon pa rin po tayong magagamit. Ano? Ayan. Sabi dito, you can withdraw your money anytime and anywhere you want and for any purpose. Okay? Ayan po, maraming salamat. Sana po marami po kayong natutunan at marami po sana kayong naintindihan. Kung mayroon po kayong gusto pang linawin or may gusto pa po kayong tanungin, ito po yung aking mga contact information, social media account. I have this my email, my Facebook account, my Facebook page account, Instagram account, and here is my contact number. You can send me message. I will give you my assistant para sagutin kung ano pa yung mga concern po ninyo. Okay? So, learn, execute, save, and invest. Kung ano yung natutunan po ninyo, please do execute dahil wala pong ibang magbe-benefit sa mga gagawin yung pag-invest kundi kayo rin lang naman po. And of course, your family. Ayan. Thank you so much sa pakikinig. Thank you so much sa panonood po sa aking video. And may your dreams come true. Start to invest now para hindi po tayo magsayang po ng oras at saka panahon. So, ayan lang po. Hanggang sa susunod na video ko sa ibang topic naman po. Thank you very much and to God be the glory. Bye-bye!